Makakausap naman natin sa linya ng telepono ang isa sa nakaranas ng pagyanig sa rehiyon ng Davao na si Mary Ruth Dumasig Dagami. Isa po siya sa mga residente sa Matis City, Davao Oriental. Si Princess Jordan po ito ng Integrated State Media. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ma'am, kumusta po kayo? Maaari niyo bang ikwento sa amin ang inyong naging karanasan? Nasaan po kayo nung mismong nangyari ang paglindol? Yung mismo nangyari yung lindol, nandun ako sa aming paaralan kasi may pagpupulong na naganap at laking gulat na lang namin na biglang yumanig yung paaralan namin, yung school building. Kaya dali-dali na lang din kaming pumunta pababa doon sa sports complex. Kumusta po kayo kasama yung ibang mga kasamahan ninyo sa paaralan? May mga naitalabang na sugatan o naipit sa mga debris sa school? Wala naman, pero maraming hinimatay. Maraming hinimatay sa mga kaklase ko at sa iba pang baitang. So, ikaw ay estudyante, no, Mary? Kumusta naman yung naging pagresponde sa inyo at pagpapalikas nung nangyari yung lindol? Agad-agad ba na may mga dumating na saklolo o rescue? Oo, agad-agad na may rescuer na dumating, mga ambulance, kasi marami kasing nahimatay doon yung mga estudyante, kaya dali-dali din nilang ni-rescue yun. Sa inyong bang lugar ngayon, sa inyong lugar, ay nakaranas ba kayo ngayon ng aftershocks? Kanina may malakas ulit na pagyanig na nasa 6.8 na magnitude na lindol. Meron bang nangyari na paggalaw dyan sa inyong lugar? Oo, meron. Ngayon, bago lang, mga alas 7 ngayon, may aftershock dito sa amin na 5.1. Sa ngayon ba, Mary, sa inyo kinalalagyan o nakalikas ba kayo sa inyong tahanan? Kailangan nyo bang umalis sa pumunta sa evacuation? O nandyan pa kayo ngayon sa inyong bahay? Nandito pa kami sa aming bahay, pero aming gamit ay nalilikas kami kasi baka umabot dito yung tsunami in case lang. Kayo ba'y malapit rin sa baybayin ng mga dyan mismo sa Davao? Oo. Ngayon, hindi pa kayo pinalilikas sa mga oras na ito? Pinalilikas, pero may iba lumilikas na, kami hindi pa. Ngayon ano ba yung sa tingin ninyo na kinakailangan ninyo kasama inyong mga pamilya, lalo na't hindi pa rin nasasabi na matitigil itong mga aftershocks na patuloy-tuloy pa rin yung paglindol? Dito nga yung mga gamit namin nakalagay na, kasi ngayong oras na to pupunta na kami ng bukid. Sa ngayon, doon na kami magsa-standby. Sa ngayon, ilan kayo yung inaasahang mag-evacuate? Ilan kayo sa inyong bahay? At mga anong oras nyo balak pumunta na rin sa evacuation center sa Kaliman, na may maganap na tsunami dyan sa inyong lugar? Mga 6 kami. 6. At may mga bata din kami. Mga ngayong oras na to, pupunta kami sa evacuation center. Sa mga oras na to, baka gusto nyo nang kunin yung pagkakataong ito na manawagan sa ating mga kababayan na nais na magpaabot ng tulong, and at the same time, magbigay din ng kaalaman sa inyong sitwasyon dyan ngayon. Oo. Kasi marami na ding lumilikas dito sa amin, kaya natatakot na rin kami. Lalo na may mga bata dito sa amin. Okay. Bilang panghuli na lang, siguro gusto nyo bang manawagan? Baka may gusto kayong sabihin sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga pwedeng magbigay ng tulong sa mga kababayan natin na apektuhan? Masasabi ko lang, ingat lang tayo ngayon sa panahon ngayon kasi maraming aftershock na nagaganap dito sa atin. At yun lang. Ayun, maraming salamat, Mary Ruth. At mag-iingat po kayo dyan ngayon sa Davao Oriental.